Magandang araw mga kababayan, and this is Divine PH. And gusto ko pong pag-usapan ngayong araw is, natatandaan niyo po yung mga hakbang ng mga nauntog, maisog, nitong mga nagdaang linggo, araw. Ilang activities po nila yon na may event silang ganyan. And may gusto lamang po akong pag-usapan regarding po dun sa mga pinagsasabi nila during that event. Diba? I-correct natin sila kasi baka nakakalimutan na nila yung asta o yung ugali na ipinakita nila yung mga previous maisugali nila. Diba? Huwag na tayo maglokohan kasi alam naman natin plastic tong mga to. Para nyo naman hindi nyo alam. So ito po ilan sa mga mensahe ng anak ni dating Presidente Duterte, no? So, ang sabi niya, Mr. President, kaninong kagagawan to? Huwag niyong sabihin yung regional director, huwag niyong sabihin ako. Huwag niyong sabihin yung chief ng PNP3, dahil ng mga pulis ang nandoon. Just to apprehend one person, excessive show of force talaga. Are you trying to intimidate us? Mahiya naman kayo. Imagine this, pagkatapos mangyari yun, hindi siguro nila nakuha yung gusto nila. Nirelieve nila yung mga pulis na sila rin naman nagputos. Tapos nagmura po siya ng PI, tiraulo talaga. Una sa lahat, bilang major, diba dapat sumusunod kayo sa batas? Dapat sinusuko nyo itong fugitive na to, itong masamang taong to. Kasi may mga kasalanang ginawa. Pero, diyan po nagtatago. Tapos papalabasin nyo, kayo pa yung naapi, kayo pa yung inapi. Ang tiligas naman ng mga mukha ninyo. Diba kung totoo kayo mga nagsiservisyo sa mga Pilipino at sumusunod sa batas, dapat hindi kayo pumapayag na magtatago yung fugitive na yan dyan, sa lugar nyo. Diba? Tapos sisisihin nyo na naman kay President Bongbong Marcos, si PBBM na naman may kasalanan. Lahat naman si BBM eh. Lahat ng nangyayaring kamalasan sa inyo, lahat ng karmang bumabalik sa inyo, kay PBBM sa sinisisi. Hindi ba kayo nag-iisip-isip na baka yan na yung karma nyo? Sa lahat ng mga ginawa nyong masama, sa mga pagpapakalat nyo ng fake news, hindi nyo ba naisip na yan na yun? Bakit akala nyo ba na walang karma? Na hindi darating yung panahon na babalik sa inyo lahat ng mga masasamang ginagawa ninyo sa kapwa nyo? Ito pa yung sabi niya mga kababayan. Tuloy ko po So sabi niya, sinabi ko, I'm declaring war on drugs. This city is against drugs. Anong ginawa nila? Nirelieve nila yung 36 kapulis. Wala naman akong inutusan. It's really confusing. Hindi naman masama yung intention ko. Siguro masama kung involved ka in illegal drugs. Bakit? Why it is an issue for them. Itong DILG, bakit ang dami nyo maniobra? Pakialam nyo ba kung yan yung platform ng Davao City? Ayan, ayaw talaga namin ng droga. So, does it mean you are supporting illegal drugs? So, ito na naman po mga kababayan, isa na naman sa mga fake news na hindi nila kayang panindigan. Biruin mo, ilang years, ilang decades na silang namumuno dyan sa Davao. 3 decades, 2 decades, or whatsoever. Naging presidente yung tatay niya for 6 years. And ngayon na siya yung mayor, bakit may mga personnel kayo na nag-positive? Random testing po ito nag-positive sa illegal drugs. Imposible sasabihin nyo, itinanim yan sa ihi nyo, itinanim yan sa dugo nyo. Kasi nag-positive po Random test po yan. Biruin mo kayo yung nagsasabing galit kayo or hate nyo yung mga illegal drugs, pero sa balwarte nyo pala, ipugad. Paano nyo ma-explain yan ngayon? Na mismong mga tao nyo ay nag-positive. O diba, turo kayo ng turo, nabangag si BBM. Kayo pala yung mga bangag. Maluwarte nyo pala. Tao nyo pa. Sa City Hall nyo pa. Employee nyo pa. Paano ba yan? May war on drugs na kayo dyan.
ng war on drugs na rin sa buong Pilipinas. Dahil dun sa previous admin. Pero, nasa baluarte nyo lang pala. Paano yun? Magtataka ka ilang dekada na kayo ang namumuno dyan. Naging presidente pa yung ama. May war on drugs pa. Pareho kayo. Pero, sa baluarte nyo lang. Bakit kaya? Ano kaya meron? Diba mo papaisip ka Papaisip ka kung anong meron. Bakit ganun? Bakit yung taong galit na galit sa mga ganyang bagay, nasa baluarte niya lang pala? Diba? So, ito pa mga kababayan, may isa pa. Sabi, tingin ko lang may insecurity itong administration na ito. Wow ha, kayo pa talaga may ganang magsabi na insecure yung PBBM admin. Kasi if you are really confident with what you are doing, na yung trabaho mo at sa mga ginagawa mo, maayos ka naman, so bakit mo pipigilan ang mga ganitong klaseng activities? Can you give us a proof na pinigilan kayo ni PBBM itself? Kasi kahit sa korte, yung mga hearsay, hindi po yan papakinggan. Magiging baliwala lang yan. Hanggat walang ebidensyang magpakita na si PBBM mismo ang gumawa. Diba, ang dami yung lawyers na kasama dyan. Yung ibang lawyers na kasama nyo, naniniwala sa mga, misleading na information, yung mga walang katotohanan na information. Hindi ba dapat sila yung nagko-correct sa inyo? At insecure, hello, bakit nakailan ba si President Bongbong Marcos? Nung kayo yung namuno, yung tatay mo yung namuno? Hindi naman May narinig ba kayong paninirang ginawa si PBBM at ang pamilya niya sa inyo nung tatay mo yung presidente? Wala naman. Baliktad ata yung sinasabi nyo. Kasi mula nung naupo si PBBM bilang presidente at na-issue yung confidential fund ni Ms. Sara Mau, biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Para kayong mga asong horror, nagwala. Hindi ba? Patuloy ko po wala naman no harm done. Nagsasalita lang naman. And it is our constitutional right to express ourselves. Siguro may insecurity yan. Hindi ko lang din talaga alam. FYI, hindi po pagsasalita lang ang ginagawa nyo sa lahat ng mga rally na ginawa ninyo. Puro pambabastos, paninira. Ang ginagawa nyo. The so-called prayer rally is not a prayer rally. Hindi nga kayo marunong rumispeto ng kapwa nyo. Tapos kayo gusto nyong i-demand yung mga member nyo na yan, mga tao nyo na yan, nagde-demand ng respeto. Bakit? Ang respeto binibigay dun sa mga deserving. Kayo nga naunang ng bastos Hindi nga kayo pinatulan. Tapos kayo ngayon nagpapaawa. Kayo yung insecure. Why? Kayo yung nakikialam, nakikisawsaw. Kahit may ginagawa yung administrasyon ngayon, nagpapakalat kayo na nagpapakalat ng fake news. Nakakahiya naman sa inyo. Kayo pa yung may ganang magsabi na insecure ang administration ngayon. Which is kayo yung insecure. Kasi kung hindi kayo insecure at mahal niyo talaga ang mga Pilipino, nagtatrabaho, naglilingkod lang kayo para sa mga Pilipino at sa Pilipinas, di sana, gawin nyo na lang kung ano yung dapat yung gawin. Magtrabaho kayo ng maayos para may silbi kayo. Hindi yung kailangan nyo pang manira ng ibang tao, yung mga taong nagtatrabaho talaga, like PBBM and First Lady Lisa. Bakit kailangan nyo pa silang siraan? Kailangan nyo pang dumihan yung pangalan nila para magmukha kayong magaling, magmukha kayong makabayan? Nakakahiya naman. Kasi mga Pilipino na po nakakakita ng kabulastugang ginagawa ninyo. At mga Pilipino rin ang nakakakita ng mga ginagawa ni PBBM at the First Lady Lisa para mapaunlad ang ating bansa. Siyempre, matulungan ang ating mga kababayan. Kaya lahat ng mga pinagsasabi nyo dyan sa rally na walang kwenta, puro ka-plastikan. Kahit yung mensahe ni former President Duterte, puro ka-plastikan. Tinan mo, hindi niya naman maalala yung mga pinagsasabi niya. Ayaw niya daw pababain si PBBM, kesyo ayaw niya daw pababain. Pakita ko po sa inyo yung video.
Kasi puro ka-plastikan talaga eh. Sa mga mahal kong maisog ng kababayan na nagrali sa Angeles, Di kasi siya naka-attend. pasensya na po. Inabot ako ng ayaw ko na lang sabihin kasi retired na kasi ako. Yung Retired na sa pambabastos? I don't think so. nag-retire na ako. Pinupusto ko lang. At yun na kasi ang source of existence ko. Ayan, ang tagal magsalita eh. So, ang sabi po, hindi kami yung subversive na gusto naming tumbahin ang gobyerno. Paalisin si Marcos. Wala. We just want reforms. Mga kababayan, naniniwala kayo dyan? Are you buying that? Taliwas na naman po yan sa mga naging statement niya, sa mga press conference niya. Pati ng pamilya na yung mga previous months. I-witness kayo. Baka sabihin na naman fake news. Eh, makikita nyo naman yan sa mga lives nila. Live po nila, mga live videos nila. Kung paano nila bastusin, siraan si President Bongbong Marcos. Yang mga self-righteous at self-proclaim na mabubuting tao. Kung paano nila siraan ang administrasyon. Grabe, no? Akala ko pag sinabing self-righteous, makatao, makajus. Ganito pala talaga. Ganito pala sila. Ganito pala yung definition ng mga righteous sa kanila. Yung ipagtatanggol yung fugitive, sisiraan yung administrasyon kahit walang pruweba. Ganyan sila. Ganyan yung definition nila ng mga righteous na tao. Yung mga bastos, yung mga nagdi-discriminate dyan sa comment section, marami yan. Mga miyembro nila. Miyembro ng self-proclaim. Marami yan sila. Mamalit-liitin ka pa sa comment section, pabastusin ka pa, adhumin yung atake na gagawin, kasi nga, sila maraming kabulastugan na nailantad, na isiwalat. Yung pinagtatanggol ko, yung pinagtatanggol ng iba nating kasama, mga loyalistan, si PBBM, ang tanging, masasabi lang nila yung 20 pesos na bigas. Yun lang. Tapos, mamaliitin ka na nila, lalaitin ka na nila. Mas mukha nga silang katawa-tawa, why? Nagpapauto sila dyan sa kulto na yan. Pumapayag silang ginagamit sila Wala silang sariling pag-iisip na mag-decide para sa sarili nila. Inaasa nila dun sa kulto nila. Diba? Kaya kayo, gumawa pa kayo ng mali, gumawa pa kayo ng kasalanan. Kasi darating at darating ang panahon. Lahat ng kasamaan na ginagawa nyo, lahat ng maling ginagawa nyo, lahat yan pabalik sa inyo. Minsan may twist pa yan. Kaya hindi na lang kayo pinapatulan ng BBM Kasi alam niya may karma naman. Kasi pag pinatulan pa kayo, may stress lang siya. Ang dami niya nang iniisip Masyado na siyang busy sa pagtatrabaho. Tapos dadagdag pa kayo sa isip niya. Diba? So, gumawa pa kayo ng masama para pag bumalik sa inyo, big time. So, yun naman po mga kababayan and maraming salamat po sa inyo.